Buddy Romer na lang siguro. Buddy Romer? Hello bro. Ay, Buddy Romer na lang yun. Buddy Romer. Ano yung tanong bro? Ang tanong dito bro, from Wilmar Labitan. Good evening, Brother John Ray. Tanong lang po, kapag ang isang tao ba ay sobrang hirap sa kanyang sakit, makukonsider na ba parang nasa purgatory na siya? Thanks in advance. Okay, so kapag ka nasa sufferings ka, tapos hindi mo yan in-offer, wala kang Panginoon sa buhay mo, wala pa rin saysay. Pero kapag yung sufferings mo, in-offer mo yan sa Diyos, yung sufferings na, for example, sa sakit mo, kasi meron tayong mga santo din, kagaya ni Saint Teresa of the Child Jesus, kagaya ni Padre Pio. Sabi nila na suffering not as meaningless but a path to holiness. So a sign of God's love, a way to unite Christ's passion. Yun ang pinaka-importante, na unite natin yung buong kaluluwa natin, yung sarili natin doon sa Calvary, nung pag-ano ni Kristo, yung sa nung pinako siya doon sa cross, yung sa flagellations niya, kasi purification ito and reparation for sins, transforming pain into love. Ito po yung pinaka-importante, kasi kapag in-accept mo ito ng buong puso, yan, makakatanggap po tayo ng merits at mayunite natin yung sarili natin doon kay Jesus mismo. Nasa Catechism of the Catholic Church po yan, na mayunite natin yung sufferings natin, na mag-unite yan doon kay Christ, doon sa kanyang passion. Yun ang pinaka-importante. At yan na po din ang purgatory natin dito sa mundo. So kapag kaya nga kapag minahal natin yung mga sufferings na yan, yun ang pinaka-importante, kasi kapag walang pagmamahal, kasi yung pagmamahal pala, sabi ni Saint Teresa of the Child Jesus, yun ang nagbibigay value, nagbibigay bigat sa lahat ng mga ginawa natin. For example, kapag kahit na naglilinis lang tayo, mga simpleng ginagawa natin, yung for example, pagkukuha ng mga basura, kahit na mga ganyan na mga simple na bagay, ano yan, malaki na pong value niyan doon sa mata ng Diyos kapag puno ka sa pagmamahal. Gayon din sa sufferings, yun ang pinaka-importante, yung pagmamahal, kasi yun ang nagbibigay bigat, nagbibigay value sa lahat ng mga natin ginagawa. Kaya nga nandun sa yung sa book of yung sa Exodus baga, may sinabi doon si Saint John of the Cross, na sabi niya si Moses, pinagawa siya ng Diyos ng altar, hindi solid, kundi hollow. Bakit hollow? Kasi kapag nag-offer ka doon sa altar ng isang offerings, for example, lamba yung in-offer mo, kapag hollow yung altar, babagsak yung apoy, pati yung kinaloob-looban ng altar, makukonsume yun, pati yung offerings mo doon sa taas. Anong ibig sabihin nun? Na kapag yung buong puso mo, yung sarili mo, yung kaluluwa mo, wala kang detachment dito sa mundo, dito sa lupa, wala kang detachment, puno ka sa pagmamahal, walang pahid ng for example, na-purify ka dahil sa pagkumpisal, for example, lahat ng mga kasalanan mo na kinumpisalan mo, tapos nag-practice ka ng virtues, tapos lahat ng mga sufferings mo in-offer mo sa Diyos. So yun, yung offerings mo, makukonsume yun lahat. Kaya nga pati yung kinaloob-looban, pati yung puso mo, for example, kinaloob-looban ng puso mo, doon yung presensya ng Diyos. Yun ang sinabi ni Saint John of the Cross, na yung mga natin, etas Padre Pio, yung sufferings niya doon sa stigmata, for how many years? 50 plus years yun na sufferings niya. Anong sinabi niya sa Diyos? Na Lord, tanggalin mo ito, kasi hindi ako worthy
dito sa ano na to, sa stigmata na ito. Alam niyo mga kapatid, nawala yon yung pagkamatay niya. Doon lang tinanggal ng Diyos yung stigmata, yung ano niya, yung sabi niya na tanggalin mo kasi hindi ako worthy. Hindi tinanggal ng Diyos nung buhay pa siya. Pero nung pagkamatay niya, nawala yon. Kahit na i-check yung niya, kamay niya, nawala talaga yung stigmata. So, pinaka-importante pala yung sufferings. Bakit? Hindi lang yung sarili natin ang naliligtas, na purify. Pati din yung mga kasalanan ng iba. Masishare mo yon sa mga puro souls in purgatory, yung sa mga sinners, na yung conversion of all the sinners. Yun ang pinaka-importante, na kapag ka mag-offer ka sa Diyos, kailangan talaga merong pagmamahal. Kaya nga useless yung sufferings mo kapag ka hindi mo yon in-embrace. Kasi pag hindi mo yon in-embrace yung sufferings, mabigat yon. Kasi for example, magbuhat ka ng bangko, for example, nakadipa ka, ipalayo mo yung bangko doon sa sarili mo, doon sa dibdib mo, di ba mabigat? Kapag ka ipalayo mo yung palagi ka lang nakadipa. Pero pag i-embrace mo yon, yung chair na yon na mabigat, magaan lang yon. Kaya nga yun ang ibig sabihin nun, na lahat ng mga sufferings natin, i-embrace natin yon. Huwag nating ipalayo sa sarili natin. Kasi mabigat, sobrang bigat po talaga. Kaya, excuse me, kaya nga si Jesus, nung inano niya yung binigay sa kanya yung cross, in-embrace niya at saka pinasan doon sa Kalbaryo. Kahit na ilang beses siya nadapa doon sa papunta sa Kalbaryo, 3 beses nadapa, alam niyo, wala pa rin, bangon pa rin siya. Yun ang pinaka-importante sa atin, i-imitate natin yung kanyang ginawa doon sa papunta sa Kalbaryo, na kahit na anong pagsubok, anong bigat ng mga problema natin, ano pa ang pawis at saka luha, yung maano natin sa buhay, patuloy pa rin tayo na mayroong pagmamahal. Kasi yun ang pinaka-essence talaga, yung pagmamahal natin. Kasi kung walang pagmamahal, matagal na tayong sumuko. Kaya nga yung iba, tingnan ninyo anong nangyari sa kanila. Meron kaming kapitbahay dito, sobrang yaman na niya, sobrang yayaman, pero alam niyo, sa sobrang yaman niya, nagbigti, kinuha niya yung baril, tinutok sa dibdib, nagpakamatay. So yun, bakit? Kasi wala na siyang wala nang pagmamahal sa kanyang buhay. Lahat ng mga konting kasi nagkasakit, kahit na ilang doktor na pinuntahan, albularyo ang pinuntahan, kahit na ang mga anting-anting na binili niya, pero wala pa rin siyang kasiyahan. Bakit? Ang kasiyahan kasi nasa pag-practice ng virtues. Kapag ka hindi ka nag-practice ng virtues, walang kasiyahan doon. Kaya nga, the more sufferings, the more mag-practice ka ng virtues, grabe po ang merito nun. Kaya nga yung iba ng mga santo, diretso talaga langit. Yung alam niyo si Saint Peter of Alcantara, siya ang confessor ni Saint Teresa of Avila. Napaka-humble yon. For 40 years na nagmisa yata siya sa isang katedral, hindi niya nakita yung bubong ng katedral. Bakit? Kasi grabe yung mortifications niya. Nung namatay siya, alam niyo, sabi ni Saint Teresa of Avila, sabi niya, nakita ko ang kaluluwa ni Saint Peter of Alcantara, diretso langit, parang kidlat, sabi niya. So kapag ganun pala, kapag yung nasa salmo na serve the Lord with gladness, serve the Lord with happiness, so yun ang pinaka-importante, na kahit na hanggang dulo, hanggang kamatayan, kaya nga sabi sa Sirach na tindigan mo yung katotohanan, kahit pa ang kabayaran ay ang iyong kaluluwa. So yun ang pinaka-importante natin ngayon, na magpatuloy tayo sa pagserbisyo sa Diyos, na puno ng pagmamahal. Yun ang pinaka-importante. Kaya wag ninyong sayangin yung segundo,
yung oras, yung minuto, na walang pagmamahal sa lahat ng ginagawa natin, kahit na maglakad ka lang, with great love, pagmamahal, may merit yan sa Diyos. Kahit na natulog ka na may pagmamahal, grabing merit sa matanggap mo dyan kapag ka i-offer mo ng i-offer. Kaysa i-offer mo lang sa Diyos tapos nag-murmur ka. Wala yung merit. Kaya nga, kahit na simpleng sakit ng ulo, simpleng sakit o sipon, i-offer mo yan kay Lord. Ang dami mong merits na matanggap dyan, basta may pagmamahal. Kaya nga sabi ni Padre Darwin, kung hindi ka gumaling sa deliverance, nasa ka, yung sa ministry of sufferings, na yung sakit mo, ialay mo yan sa Diyos, yung sufferings mo, para kung buong puso na yan na yung tinanggap mo yan, tapos merong pagmamahal, virtues, lahat, ginawa mo na lahat ng kabutihan at kabanalan, diretso ka langit. Yun ang pinaka-importante. So back to you, Bro Jando.